Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong mga tanong sa atin yung mga subscriber ko and this is my latest upload. So ang sabi nila is ano po ba, mega love shoutout muna sa inyo, okay? Mega love shoutout to Jessel Dagaas. Ano po bang mga rason bakit tiniterminate and sa isang bahay po ba ilan lahat helper sa loob? Ito yung first na question and yung rason kung bakit na-terminate is hindi ka lang gusto ng amo mo. Merong ganun. Ayaw nila, especially kapag mahina kang sumunod or hindi mo natatandaan agad yung tinuturo sa'yo. Ayaw nila ng paulit-ulit silang nagtuturo. And next is kapag makati yung kamay mo, magnanakaw ka, is yun din yung mga dahilan kung bakit na-terminate. Third is kapag marites ka. Pag first ka na dating sa amo mo, wag kang tanong ng tanong about sa buhay nila, kung saan sila nagtatrabaho, mga ganun, ilan yung anak, ilan yung, alam mo yun, kapatid, ganyan. Yan yung iwasan yung tanungin. And especially, wag yung mabanggit-banggit kapag China. Kasi minsan, yung ibang mga taga dito sa Hong Kong, ayaw na ayaw nila ng China. Ewan ko, parang nandidiri sila, ganun yung amo ko. Parang ayaw niya na isama yung, alam mo yun, gusto niya tawagin siya na taga Hong Kong. Ayaw niyang malaman na galing siya ng China or yung mga pamilya niya or yung nanay at tatay niya is galing ng China. So, wag niyong tatanungin yung mga about dyan. Aside sa yung mga ibang employer dito is galing talaga ng China. Yun yung ano, pero iwasan niyo yun. Wag din kayong magmarites about sa issue about ng Philippine Sea and then ganyan. So, kasi may ibang employer na ayaw ng marites talaga. Next is, kapag hindi ka gusto ng bata, ayan yung mga common din na mga ano talaga na ayaw nila sa'yo. Kasi kapag yung bata na yung umayaw, kapag yung bata is parating nagre-reklamo, umiiyak, alam mo yon, hindi masaya yung bata, ayan yung isang way din kaya tinatanggal nila yung katulong. Next is, kapag dugyot ka, ayan, salitang Ilocano yung dugyot. Kapag madumi ka, or alam mo yon, yung kamay nyo always yung hugasan. Halimbawa, galing kayo ng kung saan, nagtrabaho kayo, naglinis kayo, nagmap kayo, and then utusan kayo ngayon ng amo nyo na magluto ng pagkain. Una nyong gagawin pagpunta nyo ng kusina is hugasan agad yung kamay nyo. Sorry, kamot yung sabi ko is Ilonggo. So, ayun yung mapapansin sa akin ng amo ko. Kasi sanay ako sa Pilipinas na kung saan man ako pumunta, kasi nagkakamay ako kapag kumakain sa Pinas. So, kahit saan ako galing, basta magluluto ako or kakain ako, naguhugas talaga ako agad ng kamay. Yun yung napapansin ng amo ko sa akin. Kahit hindi niya ako utusan, basta pag nagsabi siya, this is the food that we're going to cook, yung kamay ko, ando na yan sa sink agad, naguhugas habang nagsasalita siya. Next is, kapag nakikita niyang porsigido ka sa trabaho mo, alam mo yung ano, ayaw nila ng tatamad-tamad ka, halimbawa wala ka nang magawa, tas bago ka pa. Nasa 6 months or 3 months yung time na nag-o-observe sila sa'yo. Kasi sa 3 months na yan, and then ayaw ka nila, pwede ka nilang alisin sa bahay, and sa immigration, hindi ganun kalala na offense yun. Kasi pag binrake contract nila ng ilang break contract yung mga helper, and doon ako question sila ng immigration. Pero kapag 3 months, tas binrake ka nila, ibig sabihin, hindi ka nila gusto or merong parang ano yun sa immigration, parang okay pa. Pero pag tumagal ka na tsaka ka binrake, yun yung medyo ano sa immigration, bakit ka binrake. So, yung 3 months na yun, may ibang mga agency na nag-buy one, take one, na kapag wala pang 3 months and ayaw mo sa katulong mo, pwede ka nilang palitan ng panibagong katulong and libre yun. Kaya yung ibang mga helper is umiiyak kasi nga yung agency nila is buy one, take one. Halimbawa, hindi sila gusto ngayon ng employer nila, ibabalik sila dun sa agency and yung next na ipapalit sa'yo, libre na nila yun makukuha. Wala silang babayaran yung employer. Yun yung malala dun sa helper kasi ikaw kawawa, ang dami mong ginastos para makapunta dito and tapos papalitan ka lang pala kasi libre sa susunod yung kukuhanin nila. So, 'di ba guys, ano pa lang ako, 1 year mahigit pero ang dami ko nang alam. Kaya nagtataka yung amo ko sa akin, marami na akong alam about sa policy, sa mga ano-ano. Hindi ko rin alam, basta kasi kapag passion mo yung mag-vlog, alangan naman magsasalita ka dito tapos wala kang alam. Ano ka? Parang joke. Ayan, next is paano pa ba?
Isa din sa mga kaya nati-terminate yung mga katulong is kapag bago ka kasi guys, pasipag ka muna, masipag ka, and bawal muna mag-cellphone. Ayaw na ayaw nila yung nagsi-cellphone. Kaya nung bago ako, nandito lang yan yung cellphone ko sa loob. Pero nung time na yon, nasisingit ko pa rin mag-vlog. Pero napansin ko isang beses yung amo ko, kasi nga sa kusina merong CCTV. And then yung time na yon, adik na adik akong mag-vlog. Kasi nga, yun yung kasagsagan na ang dami-dami kong views. Yung isang upload ko, nagwa 1,000 yan isang araw. Ganun kalakas ako dati. Alam nyo ba, yung subscriber ko nung nagsimula akong mag-vlog dito sa Hong Kong is 4,000 pa lang. Nung pagdating ko dito, 4,000 or 3,000 yung yung subscriber ko. Parang 3,000. And then, yun guys, 3,000. Ngayon, mag-11,000 na ako. So, ang hirap makakuha ng subscriber, and yung mga subscriber ko is legit na tao to, hindi ako pumunta ng ibang channel magkuha ng subscriber doon, yung mag-follow, mag-subscribe, at tawag nila dyan is yakap, yung pareho kayong mga YouTuber and magyayakapan kayo, magsusubscribe kayo para pareho kayong umangat. So sa akin wala, puro vlog lang ako, puro salita lang ako, and then yung mga subscriber na dumadating sa akin is puro yan legit na nanood sila ng video ko, and ayun, nag-subscribe sila sa akin. Kaya, grabe yung pinagdaanan ko. And isang beses, nagluluto ako doon. And nagre-request yung mga subscriber ko na mag-video ako sa kusina. And nung time na yun, may CCTV nga. And pagkatapos maligo ng amo kong babae, ni-review niya ngayon yung CCTV doon. Hindi siya muna lumabas para kumain. Alam ko yun yung dahilan. And then, paglabas niya, nakasimangot na siya. Tapos binagsak niya. Parang tinanong ko siya, naghain na, pinakain ko na yung bata. Tapos yung lalaki kumain na din. Tapos siya yung tinanong ko, sabi ko, kailangan mo ng takip ng ng sabaw. Sabi niya, yes, gumanon lang siya. Hindi yan siya ganyan pag sumagot, yes please, ganun yan siya, or basta parati yan, yes, thank you Jen, ganun yan siya, parati yan nagti-thank you. Tapos nung time na yun, binagsak niya yung chopstick. Naalala ko, may iyak-iyak ako kasi ngayon nag-sink in sa akin kung bakit nangyari yun. So, pero tagal ko nang iniisip kung bakit nung gabi na yun, bago pa lang ako dito, wala pang 1 month, nung gabi na yun, mainit ulo niya. Nung pumasok siya sa kwarto para maligo, mabait naman siya. Tapos paglabas niya, naging gano'n na siya. So, naalala ko na video pala ako nung time na yun. And then, binagsak niya yung chopstick nung pagdating ko. Tapos sabi ko, kailangan mo ng takip. Sabi niya, yes, gumanon lang siya. Tapos binagsak niya yung chopstick. Tapos yung amo kong lalaki, napatingin sa kanyang ganun. Tapos nagtaka. Ayan, ako, wala lang sa akin. Pero alam ko na galit siya. And then nang nandun na ako sa kusina, iniisip ko baka may nanggawa nga akong mali. And naalala ko nung time na yun, nagvi-video lang ako. Doon nagsimula na parang alam na ng amo kong babae na nagvi-video ako. Kasi nakikita nyo naman, nagvi-video lang talaga ako, wala akong ginagawang masama, wala, basta yung nagluluto ako, tas binivideo ko lang. Tas ngayon, tanggap niya na ata yun. Tanggap niya na guys, alam niya na nagbablog ako kasi ilang beses niya na akong narinig dito. Ayan, pagkaganto nagsasalita ako, malakas boses ko. Labas lang nitong kwarto, nandyan siya. Ang kaibahan lang is hindi niya naiintindihan yung salita ko. And then nagchat siya sa akin sa sa cellphone ko. Sabi niya, yung sahod mo, busy ka ba? Yung sahod mo, labasin mo muna. Nakalimutan ko ibigay kanina. So alam niya na. And then nung birthday ng bata, nagbigay ako ng regalo. And then alas 4 yun ng hapon. Nandito na ako sa kwarto, nagbablog ako, and then dumating sila, hindi ko narinig yung pagbukas at pagsara ng pinto. So, nagsasalita ako dito, and then nakikinig lang sila dyan, pati yung amo kong lalaki, tsaka yung babae. Tapos biglang inantay nila akong matapos, and then tsaka na sila na thank you daw sa regalo ko, kasi nilapag ko sa mesa yung regalo ko sa bata. So, parang doon natanggap na ng amo kong babae, kasi nakikita niya naman yung ginagawa kong ganito. Tanggap niya na alam niya din siguro na extra income ko, kasi nga, wala din naman silang binibigay masyado na pera or pagkain sa akin para sa pagkain ko. Nagdidiskarte lang din ako. Naintindihan nyo naman siguro. And wala naman akong nilabag sa batas. Maliban lang yung mga
subscriber ko nung nakaraan na may nag-request sa akin na i-tour ko daw tong bahay, and then ginawa ko, and then may ibang subscriber na nag-bash sa akin, nagalit kasi nga privacy yun ng amo ko. So sabi ko tanggap ko naman kung makita ng amo ko yung ginawa ko, kasi wala din sila nun pero naka-on yung CCTV. Sabi ko pagka anong mangyari tanggap ko kung paalisin ako dahil sa ginawa ko, pero thanks God hindi naman, and naintindihan yun ng amo ko. Sabi nga ng amo kong lalaki nung nakaraan, kasi parang napunta sa YouTube yung usapan and sinearch nila yung pangalan ko, lumabas yung YouTube ko sa ano, buti na lang yung luma ko yun na YouTube. And kaya kayo pagka pumunta kayo dito, kung ano yung pangalan nyo sa Facebook, baguhin nyo. Kung halimbawa pangalan nyo is Genevieve Guarin, huwag nyo ilagay dun sa Facebook mo nyo is Genevieve Guarin din, kasi sinag-search sila ng Facebook, and pag nakikita nila ngayon, halimbawa may pinost ka dyan about sa bata, ayaw nila niyan. Kaya safe side, pwedeng baliktarin nyo yung pangalan nyo or ano. Ako Genevieve Guarin ang nilagay ko dun sa Facebook ko, Jenny and then Babe na as in ibang spelling. So ganun yung gawin nyo para hindi kayo ma-detect ng amo nyo, kasi marites yung iba sa Facebook. Nagsisearch yan sila, tapos kinukuha yung picture nyo. Halimbawa ite-terminate nila kayo, pinupost nila kayo ngayon sa mga page, and then nandun na yung mukha nyo na, ay yung katulong ko feeling ganto kapag day off, sexy ganyan, lumalabas ng bahay. Silang mga Chinese nang mamarites yan dun. Meron silang group dito na bawal mag-comment yung mga Pinay doon, pero sniper, alam niyo yung nakatingin, and then pinopost nila doon sa isang page din na puro mga Pinay na, oy ingat kayo kasi pinicturean kayo ng ganto na ganyan yung ginagawa nyo, pinost kayo doon sa group nila. So ingat kayo sa mga ganon. Okay, next is mga dahilan kung bakit nati-terminate is, ayun nga, nagsi-cellphone, and then hindi consistent sa trabaho. Ayan, ayaw na ayaw nila yung tamad. Kapag bago ka pa lang, sipagan mo. Alam mo, nung bago ako, hindi ako umuupo buong araw, as in. Grabe yung sakit ng tuhod ko noon, ng binti ko pa, yung hita ko. Alam niyo ba nung time na yun guys, gustong gusto kong umupo, pero natatakot ako kasi nga bayad yung araw ko. And iniisip ko nung time na yun, ang laki-laki na sahod ko dito, 1,000 mahigit sa isang araw. So hindi ako umuupo kahit pagod na ako. So pag ano ko ng gabi, grabe na talaga yung pagod ko. And nung time na yun, kapag wala akong ginagawa, kasi yung amo ko nung bago ako, umaalis siya kapag tanghali, mga alas 11, tapos na magluto para sa bata. Dinadalang niya ngayon yung pack-lunch ng bata, yung pinapakain niya yung bata sa school. And then hindi na siya babalik na siya mamayang alas 7, kasama niya na yung amo kong lalaki, yung bata, and then siya. So buong araw ako lang dito. So nagmumulto-multo ako, hindi ako nakaupo, nagsi-cellphone, hindi. As in promise, hindi ako naghahawak ng cellphone. Ginagawa ko, pinagbubuksan ko yung mga kabinet, naglilinis ako, inuulit-ulit ko yung mga nililinis ko. Nung time na yun, ganun ako kasipag. And then nagbago lang yun nung neto na, mga 9 months. Doon na nagbago na, nagsi-cellphone na ako, na nagaganyan na. And minsan, dong mga bago pa lang ako, tapos nagsi-cellphone ako, tapos bigla siyang papasok ng kusina. Nilalapag ko yung cellphone doon sa gilid, tumutunog, naririnig niya, tumatawa siya minsan. And exempted naman ako kasi nga, minsan nagchat-chat siya sa akin, nagtatanong siya kung ano yung kulang sa bahay, ganyan. So kailangan kong i-check yung cellphone ko kasi anytime may sinasabi siya. So kapag hindi ko natignan yung cellphone, magugulat na lang ako, magsasalita na yung CCTV, sasabihin niya, Jen, check your phone, ganun. So kaya ano din yung amo ko, okay din siya. Pero sabi nga nung Indo na katulong, wag daw akong magtiwala kasi kamaritisan daw nung amo kong babae, yung mama niya. So yun, yung mga matatanda dito guys, mga kontrabida yan. Bilang sa daliri yung mabait na matanda dito, karamihan yun yung kontrabida. Kaya isa din yun sa mga nati-terminate kayo. Alam nyo kung bakit? Pag may matanda kayong kasama sa bahay and hindi nila kayo gusto, ang gagawin nila is sisiraan nila kayo dun sa amo nyo mismo. So ngayon yung amo is ayaw na sa inyo, i-break contract na kayo, ganun. So minsan yung matanda din yung problema. Malala dito mga ugali ng mga matatanda, kontrabida, daig pa yung amo talaga. So next is kaya na-determinate yung mga katulong dahil sa oras ng uwi nila. Yung iba is hindi umuwi ng curfew time nila. Halimbawa, curfew 8. Umuwi sila minsan 9, 10. Meron pang iba sa central, lasing anong oras na, hindi pa umuwi. Kaya pagdating ng bahay, lasing-lasing na. Yun din yung mga ibang kaya nati-terminate yung mga katulong. So, yun lang yung naisip ko ngayon guys. And may isa pa ditong tanong kung ilan daw yung helper sa bahay. Sabi niya din, yung helper dito is depende sa amo. Kung 4 lang sila,
is isang helper lang. Nakadepende talaga, lalo pag malaki bahay. Kung mayaman yung amo mo, 3 kayong helper sa bahay, nakadepende po. Hindi po na dapat isang bahay, 2 yung katulong. Hindi ganun. Nakadepende kung ilan yung bata na nandyan. Kung 5 yung bata dyan or 4, magdadagdag sila ng katulong kasi nga maraming activity kada isa-isang bata. So ganun. Nakadepende po. And then next is Singelina Vlogs, may tanong din siya. Saan ka naman po titira pag na-terminate ka? Pwede bang magstay sa agency? Yung agency dito guys is kwarto lang siya, maliit na kwarto. So hindi ka pwedeng matulog doon, hindi ka pwedeng magstay. Walang pakialam sa yung agency kapag na-terminate ka dito. Ang aanuhin lang nila, papakialaman nilang nila sa iyo is magko-compute sila kung magkano yung makukuha mong last payment sa amo mo. Pagkatapos ng bahala ka na, lumayas ka, may plane ticket ka, ganun. Ang gawin mo para makalibre ka, pumunta ka ng mga simbahan dyan sa Central. Meron silang, hindi ko lang alam kung anong simbahan yon, basta Saint John, or basta may mga simbahan dyan, 3 yung simbahan dyan sa Central, and lahat yun is nagpapatuloy, lahat yun kapag na-terminate ka, pwede ka doon tumira. Ayan, so doon ka, kapag ma-terminate kayo, punta lang kayo ng Central, and magtanong kayo dyan sa mga, nandyan na mga Pinay, kung saan yung pwede magtuluyan muna, kasi na-terminate ka, tuturo kanila. Ayan, so, next is, meron pang tanong, paano pag, parang yun lang guys yung tanong, wala na. Nagtanong tong isa is ano daw, Facebook page or Facebook name ko. So yung name ko sa Facebook is Jenny, Gene, and then Babe, B-H-A-B-E. So Jenny Babe, ayan. So kung may question kayo, you can comment or message me there. Pero pasensya na, minsan nasa spam, kaya ko na nakikita, minsan late na, minsan. And yung mga nanghihingi ng Cantonese na paper or na manual, meron ako, and you can PM me kung hindi pa kayo nakakapag-OWA. Malaking bagay yun, kasi kung ano yung ititest sa OWA, pati conversation, meron ako, kasi galing yun sa agency na yun yung pinag-aaralan, parang nila, papel. Ganito yan kakapal sa agency, tapos nilagay nila ngayon sa cellphone, sinend nila sa amin, kaya meron akong copy, and hindi ko pa nabura. Ayun lang guys, thank you for watching, and ang daldal ko ngayon. I love you all, bye-bye.